Yan, good day mga kanyor. So, welcome back naman ulit sa aking YouTube channel. O sa mga bagong pasok na alam ko nandito ka dahil gusto mo ring malaman ang mga bagay patungkol sa Darag Native Chicken. So, may mga factors na ating consider sa pag-alaga ng manok. So, una dyan ay yung market, yung meat quality, saka sa egg. So, ang Darag Native Chicken is the native chicken of Panay, which is ito yung native chicken na naangkop doon sa tinatawag na uniformity. Kumbaga, malalaman natin sila according to their colors and characteristics. So, ang tanong, bakit darag yung magandang alagaan ngayon? So, yan ang ating pag-usapan ngayon. Alam naman natin ang napakaraming manok na dumating na dito sa Pilipinas galing sa ibang bansa like sa US, sa Europe, o even India o Japan. Napakaraming heritage. Pero ang Darag Native Chicken is locally nanggaling talaga dito sa atin sa Pilipinas. O ano yung mga factors na kailangan nating malaman tungkol sa darag at bakit ito yung patok dito sa Pilipinas. So number one factor is ang Darag Native Chicken is one of the tastiest native chicken here in the Philippines. Napakasarap ng karne, ng lasa. So Darag is designed for meat production. So kung sa egg naman ay maliliit ang kanyang mga itlog, so hindi natin siya maibenta ng may presyo. So first is masarap yung karne. Second is ito ay less expense. Pagdating sa feeds, konti lang yung magasto natin dahil maliit lang siya. So kung malaki yung manok natin, malaki din yung kakainin nila. So malaki yung gastos natin. At isang bagay pa rin na nakita ko sa darag is based on my experience ay organic sila. Kumakain sila ng mga prutas, gulay, at kung ilagay natin sila sa free range, sila mismo yung naghahanap ng pagkain nila. Di katulad sa ibang manok na umaasa lang sa binibigay natin na pagkain. So yun yung pangalawa is less expense yung ating pinapakain sa kanila or feeds. Hindi tayo palagi bumibili ng mga commercial feeds. So pang tatlo ay resistant sila sa sakit dahil dito nga kumbaga nasanay na sila sa klima dito sa atin dahil dito sila nanggaling sa atin sa Pilipinas. So bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap patungkol sa mga bagay na bakit magandang pag-alagaan yung darag is ang darag kasi ay galing ito sa red jungle fowl. So na-breed ng mga scientists or mga breeders na pinag-aralan nila yung katangian ng darag at nalaman nila na ito yung pinakamasarap. So yun nga, yung patatlo ay resistant sila sa sakit. So based on my experience, ang dami ko na naalagaan na manok na heritage. So yung heritage every month ay nagkakasakit, nagkakasipon. Pero yung darag is once na vaccine natin sila ng NCD or yung B1B1, napaka nila. May pagkakataon din na sila ay nagkakasakit pero madali silang i-treat dahil kahit pwede natin silang gamutin lang mga halamang gamot. Just like oregano, malunggay, lagundi, suka, asin. So organic yung gamot nila dahil yun nga resistant sila sa sakit dahil dito sila sa atin nanggaling. So pang-apat ay in demand siya ngayon sa market. Hindi lang sa karne or sa live weight na binibenta natin. In demand pa rin siya sa mga breeders dahil yun nga, 'di ba nung pumatok yung dito sa atin yung heritage, ang daming bumili. So, sa katagalan, nung dami na bumili, hindi ka na makapagbigay ng malaking presyo dahil nga marami ng breeders, marami ng supply. So, ngayon ay ang darag ay malakas yung demand at kukunti lang yung supply. Kaya kung ibibenta mo siya breeders yung breeder type, so malaki yung presyo. Di katulad ng pang slaughter ay pumapatak lang sa 300 to 350 ang kilo.
or kung kulang-kulang 1 kilo, mga 800 grams ay umabot lang ng 250 to 300 yung presyohan dito. Depende po yun sa breeders. So yun, yung pang-apat ay in demand siya. So ang panlima ay yung sa kanyang mukha. Pwede mo siyang gawing pang pet, or pwede mo siyang gawing alagaan lang pang display, kasi napakaganda ng kulay niya, yung yellowish niya, yung kanyang pula na kulay at saka yung itim. So maganda talaga siya na alagaan dahil maliit lang pero masarap. So sabi mga nila, it's not about the size but it's about the taste. So quality yung pinag-usapan natin dito, hindi yung i-compare natin yung katawan. Kasi kung mapapansin naman natin sa mga heritage, maganda lang sila sa mukha kasi mabalahibo sila. Once na naiano mo na siya, na ikarne mo na siya, hindi naman talaga malaki. Hindi katulad ng mga oriental fowl, ng mga hulo. Pero sa ikukumpara lang natin yung lasa, iba talaga yung darag. Masarap talaga yung darag. Kaya sa akin, in-encourage ko lahat ng mga nagmamanok, sana magka-interest din kayo sa darag dahil malaki yung potential ng daraga farming dito sa Pilipinas. So siguro mga 5 years from now o 10 years from now, malilibot na yung restaurant ng darag dito sa atin. So dito sa Iloilo nag-umpisa na ngayon, at sa Panay marami nang nag-invest or nagpapatayo ng business, which is yung kanilang sineserve ay yung darag native chicken. So sa mga breeders, so patuloy natin paramihin ang ating mga manok. At sa mga gusto pang magsimula, try natin yung darag native chicken para makita natin yung kaibahan dito sa heritage. So yan lang muna, at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa aking videos. God bless.